isang maganda at pinagpalang linggo ng umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po. Good morning. Pinagpala ng Panginoon ang bawat isa po sa atin na naririto. Salamat po sa Lord dahil nagbigay po tayo ng oras sa araw po na ito. Amen. At wina-welcome din po natin ang ating pong Pastora Daisy sa umagang ito. At tayo po ay nalulugod din, nagagalak. Kasama po natin ngayon, Sister Baby. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Sa napakaraming pagsubok po na dumating sa kanyang buhay, muli po nating nakasama Sister Baby sa umaga pong ito. At good morning din po sa mga nanonood ng ating pong sa live stream. Salamat po sa Lord dahil lagi po kayong nandiyan dyan, kasama namin sa umagang ito, sa araw ng linggo. At tunay nga po na ang bawat isa po sa atin, may mga pagsubok na dinaranas, may mga problema. Pero salamat po dahil may araw ng linggo na tayo po ay nakakapagpahinga sa Panginoon. Tunay nga po, nasabi nga po dun sa awit 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay makakapagpahinga sa ating pong Panginoon sa araw na ito. At tunay nga po na hingin po natin sa Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay patuloy na palakasin sa pananampalataya ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo at pangunahan po tayo ni Brother Joel sa ating pong pambungad na panalangin. So Jesus, we praise your name, O God. Tunay nga, Panginoon, na kahit anong pagsubok, yung aming pagdaanan sa aming mga buhay, Panginoon, yung kabutihan mo pa din, O God, yung nararanasan ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya taawitan ka namin, Panginoon, ng iyong kabutihan, O God. Hallelujah. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o magkuhuli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas
So God, pinupuri ka namin, sinasambat, dinuluwalhati, tunay na kaibuti mo sa aming pamumuhay. Ama, salamat po sa umagang ito, niloob mo na kami makarating dito upang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat doon, sabi mo nga, Panginoon, sa iyong mga salita, unahin namin ang iyong kaharian at kalwalhatian at lahat ng bagay idadagdag mo. Pero Pare God, alam namin hindi kami nakakaabot sa iyong panuntunan. Minsan may mga naiisip kami, nasasabi, nagagawa na hindi ka lugod-lugod sa iyong dakilang harapan. Kaya patuloy po kami nagpapalinis na iyong dagang banal. May gaway Diyos sa mapagpatawad. Salamat po sa kalinisan at malaya na kami makadudulo sa trono ng iyong biyaya at pagpapala dyan sa langit na bayan. Dalangin po namin ang aming pananambahan sa umagang ito, sa lahat ng itatayo mo, sa MC, sa worship leader, sa mga tutugtog, sa mag-operatory, at sa lalo-lalo na sa mga mensahe, Panginoon. Langisan mo ang labi ng buhay ng bawat isa. Ilagay mo, Panginoon, ang mga salita mo sa kanyang labi, Panginoon. At ito po ay ma-deliver niya ng simple at payak, Panginoon, na maunawaan ng buhay ng bawat isa. Ito yung aming maisa pamuhay. At tunay na maibahagi din namin ito sa aming kapwa. Sapagkat hindi mo nais na kabilang ang maligtas. Nais mo ay maligtas ang lahat ng tao. Mahal mo ang lahat ng tao. Mahal mo din kami, Panginoon. Kaya maraming salamat po. At tunay na pinagpala mo ang buhay ng bawat isa. Sa mga nasa live stream, pagpalain mo din sila, Panginoon. Gamitin mo ang app na to, Panginoon, upang magkaroon din sila ng pananampalataya, Panginoon. So, kapatid, sabi mo nga sa iyong mga salita, ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig at pakikinig ng iyong mga salita. Lord, habang nakikinig kami ng iyong mga salita, binibigyan mo kami ng katatagan ng pananampalataya. Kasalamat po at may linggo na makakapagkinig kami ng iyong salita. At lalabas kami, Panginoon, sa lugar ng ito. Binbit ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Lord, salamat po at ibinibigay na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Isang masaya at magpagpalang linggo po sa buhay ng bawat isa. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos? Sumigaw nga po tayo ng isang malakas na hallelujah! Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na palagi kaming maglilingkod sa iyo, God, sapagkat napakasarap maglingkod sa iyo, Panginoon.
posible sa'yo, God. Lahat ng bagay ay posible sa'yo, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang yung kailangan namin sa aming mga buhay, Lord. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami magpapagod na maglingkod sa iyo, God. Kahit anuman yung pagdaanan ng buhay ng bawat isa sa amin, Lord, mananatili kaming sa iyo, God, hanggang huli, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin ang bawat araw namin. Bawat araw ko ay hawak mo, hindi mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, hindi mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo.
sa'yo. Hallelujah, Lord. Tunay nga, O Diyos, na lahat ng bagay ay posible sa'yo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, lahat ng mahirap na hindi namin kayang gawin ay madali sa'yo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, lahat ng bagay, Panginoon, ay may magandang gagawin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang yung aming papagpurihan at dadakilain, O God, sa umagang ito. Hallelujah, Lord.
manatili kailanman. So Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Father. Hallelujah. Dakilang Ama at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila at sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat. Naranasan namin ang presensya mo sa umagang ito. Maraming salamat sa banal na Espiritu na ang patuloy na mag-guide sa amin sa umagang ito, Panginoon. Anoint your word, O God. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita, Panginoon. Ang salita mo, Lord, ito po ay maitanim sa aming matabang lupa sa aming mga puso, Panginoon. At ang anoint your servant, O God, itago mo lang ako sa iyong likuran, Panginoon. Lord, na ikaw po ang maluwalhati at madakila sa aming mga buhay sa umagang ito. Maraming salamat po sa mga anak mo na nandito, Panginoon, na nagbigay ng oras, Panginoon, para sambahin at purihin ka, O God. Lord, thank you sa spiritual family na to, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang gagawa at kikilos. Holy Spirit, move in this place. Hallelujah, Jesus. Ikaw po ang patuloy, Lord, nagagawa ng kamangha-mangha, Panginoon. Lord, pumasok kami dito na kulang. Pero paglabas namin ay pupunuin mo po kami. You will fill us, O God. You will fill us with your Spirit, O God. Kaya ngayon pa lamang, Lord, sa iyo namin binabalik lahat ng pagkaluwalhati, pagpasasalamat, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Blessed Sunday po uli sa ating lahat. Maligayang linggo po at isa pong kagalakan uli na makasama uli kayo as my spiritual family. Salamat, Pastor. Salamat, Ma'am, sa pag-imbita uli dito sa pag-share ng kanyang buhay na salita. Amen. Pakisabi sa katabi mo, pinagpala ka ngayong umaga. Amen. Bliss na bliss po tayo. Kanina lang po sa pag-awit natin, bliss na po tayo. Amen po ba? At sa umaga pong ito ay pumasok po tayo dito na kulang. Amen? At paglabas po natin, panalangin po ay pupunuin po tayo ng Panginoon. Amen po. Ang akin pong isi-share ngayon ay, ang pamagat po ay overcoming spiritual emptiness. Amen po. Ang kabaligtaran po ng emptiness ay fulfillment. Amen po ba? Kakulangan, kahungkagan ng ating mga buhay. Yun po yung hinahanap natin. Kaya ngayong umaga po, sa ating pag-aaral, ito po ay mauunawaan natin. Maunawaan natin kung bakit tayo ay kulang. May mga hinahanap po tayo sa buhay. Amen po ba? Na hindi natin mahanap. Sa Panginoong Hesus lang po natin ito matatagpuan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa Ecclesiastes 2:11, when I considered everything I had done and toil, I expended in doing, and behold, all was vanity, and striving after the wind, and there was nothing to be gained under the sun. Amen. Ang sumulat po ng Ecclesiastes na to ay si Haring Solomon po. Siya na po ang pinakamayaman na tao sa balat ng lupa. Amen po. At sa buong journey niya po, dahil po sa sobrang yaman niya, sobrang talino, siya po ay napalayo sa Diyos. Amen. At siya po ay, sa journey na niya na yon, ay gumawa po siya ng mga bagay na hindi kalugod-lugod at napalayo po siya sa Diyos. Pero sa huli po, mamaya mapag-aaralan po natin, siya po ay binalik ng Panginoon. Katulad po ng ating pong mga buhay nung hindi po tayo nakakilala sa Diyos. Amen po ba? Tayo po ay nakakagawa din po ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Amen. Sabi dito, nothing in this world
will satisfy us. Amen. It's sad to say or admit na minsan makamtan man natin ang malaking bahay, karir, lahat ng yaman ng mundo, walin pa rin itong kabuluhan. Amen po ba? Lahat tayo nandito ngayon, nakakaranas po tayo ng emptiness, ng kakulangan. As human, we are created for union to have desire to be connected. There is a void only God can fill. Tayo po ay nilalang para sa Diyos. Sino po dito ang muling gustong mapuno sa presensya ng umagang ito? Amen. Mahalaga sa Diyos ang mapuno tayo ngayon. Amen. Kaya wala po, sabi, mayroon po bungang kanta sabi dito, sabi po, earthly word will not satisfy. Earthly word will make me dry. Only you can satisfy. Amen. All I want is more of you. Gusto po natin ng more of Jesus sa umagang ito. Amen po ba? Kung ngayon mararanasan po natin ito, kailangan lang po nating maunawaan at kung ano po ang ang dahilan kung bakit po tayo ay mayroong emptiness sa ating mga buhay. Sabi dito, there are different kinds of emptiness. Physical emptiness. Napagod ka. May pagod po ba dito? Buong linggong nagtrabaho, naubos ang lakas mo. Amen. Ubos na ubos ka na. Lubat na lubat ka na. Amen. Intellectual emptiness. Marami kang tanong na walang sagot. Amen po ba? May katanungan po ba tayo sa umagang ito na hindi pa nasasagot? Spiritual emptiness. Ito po yung ating foundation na pag-uusapan ngayon. All of the above will be resolved if you believe that your fulfillment is only found in Christ. Amen. Lahat po ng apat na, ito yung physical emptiness, intellectual, emotional. Lahat ng ito ay atin lang po itong mapapagtagumpayan kung okay po ang ating spiritual emptiness po. Kaya po sa umagang ito, pakailangan po nating itong maunawaan na ano daw po ang emptiness. Sabi po dito, ang definition po ay a state of feeling unfulfilled, disconnected, and lacking of one's purpose in one's spiritual life. It is a deep sense of void that cannot be filled by worldly possessions or pursuits. Ito po yung wala po tayong, hindi po tayo masyado, marami po tayong hinahanap, hindi po tayo fulfilled. At disconnected po tayo. Amen? Yung ating pong relasyon ay palayo na po tayo sa Diyos. Dahil sa mga pagsubok. Amen? Kaya kanina po, kinanta po natin, suliranin man ay dumating. Amen? Ito'y atin pong palagi po sa Panginoon lang natin ay mahanap. Amen po ba? Kaya ang purpose po ng spiritual life natin ay mayroon po itong tayong hinahanap na kulang, void. Na ang magpupuno lang po nito ay hindi po yung mga bagay sa mundo. Amen. Kaya kailangan po nating maunawaan ito. Amen po ba? Kaya sabi po dito, understanding spiritual emptiness. Mayroon po itong dahilan, causes of spiritual emptiness. Emptiness and pursuit to worldly gains. Ito po yung mga hinahanap natin sa mundo. Di ba po ngayon, ang grabe po yung nangyari sa bansa natin, di pa po? Yung mga flood projects na ghost po. Yung po ay mga tao pong gumagawa noon ay akala nila ay matatagpuan lang po yung fulfillment sa material na bagay. Amen po ba? Pero ang sabi po ay pag naunawaan po natin ngayon ay mayroon po tayong example. Ito po ang ating biblical example, si Solomon. Sabi po sa mga ngaral 2:11, pagkatapos inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Amen. Amen. Lahat po ng ginawa ni Haring Solomon, sa sobrang talino niya, sa sobrang yaman niya, sabi nga po, ay wala po itong kabuluhan. Tayo rin po ba nagpapagod? Amen po ba? Ay ito po ba ay, mayroon po ba itong fulfillment sa buhay natin? Sabi dito, the life of Solomon. Si Solomon ang pinakamayaman,
matalino at masaya siya dahil 1,000 ang kanyang asawa. Amen po ba? Alam niyo po yung istorya ni Solomon, amen po ba? Lahat ng ito ay walang saysay at kabuluhan. Naging malayo siya sa Diyos at hinanap niya ang kasiyahan sa mundo outside God's will. He still felt empty. Akala niya yun ang magpupuno sa kanya. Amen. Yun po, pag tayo daw po, katulad ni Solomon, hinanap po natin ang kasayahan sa mundo, sa ating talino, sa ating mga nagagawa. Amen. Ay hindi po yun ang magbibigay, ang magpupuno sa atin. Amen. Kaya kahit po yung pinakamayaman, pinakamatalinong tao, hindi po yun napunuan dahil ang magpupuno lang po noon ay ang ating Panginoong Hesus. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Amen. Yun po yung dahilan. Bakit po ang isang tao po, kailangan nating maunawaan, bakit ang isang tao po ay nagiging kulang? Dahil naghahangad po siya ng mundo. Amen. Lahat sa mundo, gusto po nating gawin yon. Amen. Gusto po nating mag-explore. Amen. We want to explore everything. Amen. Pero wala, hindi po, kulang po yun. Hindi po makakapagbigay po ng saya yun. Pursuing worldly success and pleasure without considering God's purpose will lead you to emptiness. Amen. Pag wala daw purpose ang buhay natin, ay tayo po ay kulang. The most dangerous is magtagumpay ka na wala ang Diyos. Hindi mo nararamdaman na kailangan mo ng Savior, ng tagapagligtas. Masaya ka. Pero ang kaluluwa mo, ang soul mo ay pupunta sa impyerno, sa hell. Amen po ba? Amen. Pero tayo bilang mga anak na ng Diyos, tayo po ang piniperso natin ay mapalapit sa Diyos. Amen po ba? Sa umagang ito, lalo po tayong mapapalapit sa Kanya. Dahil alam po natin yung purpose natin sa buhay natin. Amen. Matagumpay lang tayo dahil tayo po ay patuloy na malapit sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin si Lord. Hindi po ang worldly, ang mundo, ang ating ipaperso, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang susunod po ay emptiness from seeking fulfillment in relationships. Ito po, minsan ang gusto natin ay mga relasyon. So ito po ang ating isa pong example. Ang una natin ay si Haring Solomon. Amen po ba? Siya po ay hindi po nakontento sa maraming yaman, sa maraming karangyaan, at maraming asawa. Amen po ba? Dito po, sabi dito, sa 1:13 to 14, verse 13, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y hindi na muling mauuhaw. Ngunit ang hindi muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggang. Amen. Ito po ay ang isang babae pong ito. Isa po siyang Samaritana. Siya po ay tanghaling tapat po ay pumunta po, nag-iigib po siya sa balon. Natagpuan po siyang si Jesus ay nakaupo. Amen po ba? Alam po kayo, nagbabasa kayo ng Bible, alam niyo po ang istoryang ito. Amen. So, siya po ay, bakit tanghali siya nag-iigib? Kasi ayaw po siyang makita ng mga tao. Kasi ayaw niya pong ma-expose yung kanyang ginagawa na mali, na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero sa Panginoon, wala po tayong maitatago. Amen po ba? Amen. Wala po tayong maitatago sa Lord. Lahat po ng kabulukan natin, lahat po ng mga bagay na hindi kalugod-lugod ng Diyos ay nakikita niya. Kaya po, nung nakita niya po si Jesus, kaya sabi niya, humingi po ng tubig ang Panginoon, pero binigyan niyo po ng tubig, pero ang sabi ng Panginoon, mayroon akong tubig na ibibigay sa iyo na hindi ka na mauuhaw. Gusto niyo ba yon? Amen. Gusto natin yun, di ba? Na palagi tayong puno. Amen. Hinanap niya ang fulfillment sa mga relasyon. Nagkaroon siya ng 5 asawa. Minsan, pag hinanap natin ang mga relasyon sa ating kasiyahan, will end up empty. Amen. Kaya, nung sinabi ng Panginoon, bibigyan kita, papuntahin mo dito ang iyong asawa, sabi niya, wala po akong asawa.
Sabi ng Panginoon, alam ko na lima na ang asawa mo at ngayon pang-lima na ang kinakasama mo. Amen. So yun po. At binigyan po siya ng tubig ng Panginoon. Sabi dito, Jesus did not condemn her. He offered hope and offered her water that she will be satisfied again. This water will spring up into eternal life. Amen. So yun po yung Samaritan woman, sa halip po na i-condemn siya ng Panginoon, ang ginawa po ng Panginoon ay binigyan po siya ng pag-asa. Amen. Binigyan po siya ng pag-asa. The Samaritan woman find purpose in her life. Amen. Kaya may purpose po siya. Nagkaroon na po siya ng purpose. Kaya nung panahon na yun po, kulang na kulang po siya. Kaya sa pagkakataong ito, dahil na-meet niya si Jesus. Amen. Tayo po ba bilang mga anak ng Diyos, bilang born-again Christian, tayo ba ay naghahanap pa rin tayo ng kasiyahan sa mga relasyon? Amen. Pero tayo ba ay kontento na sa relasyon natin sa Panginoon? Amen po ba? Amen. So tayo po ay kontento na. Kaya pinapaalala lang po natin kasi minsan po nakakaranas tayo po ng emptiness, ng kakulangan uli. Kaya every Sunday, di ba, pupunta tayo dito, kaya tayo sasamba. Salamat sa worship team na nakasamba tayo. Amen. Kasi pupunuin uli tayo. Amen. Pupunuin po tayo uli ng Panginoon sa magitan ng kanyang presensya. Amen. Many Samaritans believe in Him because of the woman's testimony. She finds Jesus and her purpose to share the gospel. Amen. Kaya di ba noon, nung hindi pa tayo Christian, marami pa tayong mga bagay na ginagawa sa mundo. At inahanap natin sa mundo. Amen. Pero ang mangyayari po sa atin, amen, pag tayo ay natagpuan, nung tayo na born again, ang nangyari po ay, ang ginawa po ng Panginoon ay binigyan tayo ng pag-asa, katulad ng babaeng ito. Amen. Tapos tayo ay naging testimony na sa ating mga pamilya, sa ating mga kapitbahay, at sa ating community at sa ating bansa. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yun po. Yun po yung ating pinag-uusapan ngayon. So, pangalawa na po yun. Yung una ay ang si Haring Solomon. Saan niya kinuha yung mga yung dahilan bakit siya, bakit siya nagkasala, napalayo sa Diyos? Dahil naghanap siya sa mundo. Amen. Pero at napalayo siya. Amen. At yung pangalawa po, yung babaeng Samaritana po, siya po ay naghanap sa mga relasyon. Amen. Hindi po nakakapulpil, hindi po masama magkaroon ng maghangad ng mga bagay sa mundo at maghangad ng relasyon. Pero kung hindi naman po tama yun, mapapalayo tayo sa Diyos, yun po ay hindi po yun, ay naghahanap po tayo na magpupuno uli sa atin, na ang magpupuno lang po sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sabi po dito, the greatest joy of a pastor or servant of God when a person come to surrender his life to God. To see the people coming to church na nagbabago ang buhay. To see the people being healed, delivered. To see the people being blessed. Amen. Amen po ba, Pastor? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang kaligayahan po namin ni Pastor, lalo na kami mga lingkod ng Diyos, ay ang isang tao po ay surrender, maibigay ang buhay sa Diyos at nababago po ang ating buhay. Amen. Marami na pong buhay ang nabago. Tayo po ay nabago. Amen po ba? At nakita ang taong gumaling. Marami na ditong pinagaling. Yung mga may sakit na ating pinapanalangin ay magaling na. Atin na po yun, ikinikdeklara. We claim healing and healing upon now. Each and every one of us, tayo po ngayon na may karamdaman. Tayo ay pinagaling na. Hallelujah! Delivered! Amen. Yung mga tao pong nandun pa rin sa mga bagay na ginagawa nila, katulad yung, di ba, marami po dito palaging pinipreach ni Pastor, yung mga mangkukulam, yung mga albularyo, yung mga tao pong palaging hinahanap pa rin nilang makasakit sa kanilang kapwa. Amen? Kailangan po nating ma-bless. Gusto natin pong lahat ay ma-bless. Amen? Tayo ay mapagpala. Amen po ba?
Hindi po na tayo mapagpapala ng Panginoon kung tuloy-tuloy po natin gagawin to. Kasi ang kakulangan po, ang emptiness na yun ay ang Panginoon lang po ang magpupuno nun. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. May natututunan po ba tayo sa umagang ito? Yun po yung kailangan natin kasi yun po yung mga causes. May isa pa, gusto nyo pa? Emptiness of rejection of God's way. Ito po yung prodigal son. Amen. Sabi dito sa Lucas 15:17-19, verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa ninyong mga alila. Amen. Ito pong prodigal son, alibughang anak, amen po ba? Nabasa nyo na rin po ito sa Bible. Amen. Nire-review lang po natin ngayon. Amen. Hiningi po niya ang mana niya sa kanyang ama na buhay pa. Amen. Mali po yun. Mga anak, kayo, buhay pa kayo, huwag niyong ihingin yung mana niyo sa mga magulang niyo. Amen. Hindi po tama yun. At siya po ay nagpakalayo-layo. Bakit? Kasi gusto niya. Amen. Gusto niya ang mundo. Amen. Yung nireject niya yung ama niya. Amen. Kaya sinabi niya, babalik ako sa aking ama. Pagkatapos nun, nilustay niya ang lahat. Amen. At sa kalayuan ng mundo. Amen. Di ba, kumain na po siya ng pagkain ng baboy. Amen po ba? Empty siya dahil umalis siya sa protection, care, and guidance ng kanyang ama. Amen. Kaya sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat. Dapat na tawaging anak ninyo. Amen. Yun po. Sabi dito, ibilang na lamang ninyo ako bilang isa sa inyong mga alila. Amen. Yun po yung naging problema ng prodigal son na to po. Siya po ay umalis po siya sa protection ng kanyang ama at care at guidance. Kaya ito po yung pangarap po. Maraming kabataan yan po ang pangarap, amen po ba, maging independent. Amen po ba? Umalis sa care ng parents, may trabaho na, malaki na ang sweldo. Amen? Nakakapagbayad na sila ng bills nila. Amen. Pero mga anak, ang best covering na rin po ay ang iyong mga magulang. Amen, palakpakan natin ang mga magulang. Hindi po tayo dapat umalis sa poder ng mga magulang natin. Because ang mga nilang karanasan, yun po ang kayamanan nila. Amen po ba? Kayamanan po ng mga magulang natin yung kanilang karanasan. The best covering is your parents. They have experiences to share to us that we will not make a mistake. Kung nagkamali man sila, ayaw nilang ikaw ay magkamali. Amen po ba, inang? Hallelujah. Mga magulang, amen, lalo na yung kabataan ngayon, pagka may trabaho na, amen, aalis na sa poder at sila katulad ng prodigal son, dilustay niya ang lahat-lahat. Pero hindi po yun nakapagpuno sa kanya. Amen po ba? Kaya tayo po, yun po ang paalala sa atin sa umagang ito. Amen, yun po yung cause. Amen po. Yun po yung mga dahilan bakit po napalayo si Solomon, napalayo yung Samaritan woman, napalayo ang prodigal son sa Panginoon. Pero may consequences po ito. Ito naman ang susunod. Consequences of spiritual emptiness. Loss of joy and peace. Sabi dito, Psalm 42 verse 5, Why am I discouraged? Why my heart is sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Amen. So yun po, magwawalan po tayo ng kagalakan at kapayapaan. Amen po ba? Nadi-discourage po tayo, mag-i-struggle po tayo na mag-i-struggle. Amen, kasi hinahanap po natin sa mundo yung magpupuno sa atin. Sabi dito, without a close connection to God, it become difficult to experience joy and peace. We become depressed when we are not living according to His will. Yun po. Marami pong nadidepress ngayon. Amen po. Marami pong may mga mental health problem. Kasi yung connection po natin sa Panginoon ay nawala. Amen.
Amen po ba? Kahit yung walang wifi, di ba nag-worry ka? Disconnected ka. Yung palang inaalala mo na. Amen po ba? At pag wala po tayong load, amen po ba? Kaya kailangan po natin ang kagalakan at kapayapaan sa umagang ito. Huwag po tayong ma-depress pag wala tayong load. Wala tayong cellphone. Amen po ba? Kasi kailangan po, ang ating joy, the joy of the Lord is our strength. Yun po yung una. Mawawalan tayo ng kagalakan at kapayapaan. Yung susunod, loss of contentment. Ecclesiastes 2:23. Their days of labor are filled with pain and grief. Even at night, their minds cannot rest. It is all meaningless. Lahat walang saysay. Amen. We are not satisfied whatever we do. There is always dissatisfaction and discontentment. Without spiritual fulfillment, we are constantly seeking more, whether more possessions, achievements, or relationship, yet never feeling truly satisfied. Amen. Yun po. Hindi po talaga tayo masasatisfy kahit ano pa. Pagod na tayo. Amen. Na magkaroon ng sasakyan, ng bahay, kung ano pa, relasyon. Hindi po dissatisfied pa rin po tayo. May hinahanap pa rin po tayo sa ating buhay na hindi makapunuan ng mundo. Yun po yung ating pangalawa. Mawawalan po tayo ng contentment. Amen. Tayo ba ay kontento sa umagang ito? Palakpakan natin si Lord sa ating relasyon sa Kanya. Ito, vulnerability to sin and temptation. Matthew 26:41. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Amen. Susceptible po tayo sa kasalanan at temptasyon. When we are disconnected to God, we lack the strength and guidance of the Holy Spirit, making us vulnerable to falling into sinful patterns. Madali tayong magkasala. Madali tayong matukso. Hanggang palayo at palayo na tayo sa Diyos. At tumigas na ang ating puso. Hindi po natin nahayaan yun. Nandito po kami ni Pastor para paalalahanan uli, maunawaan natin kung bakit tayo naghahanap sa mundo ng kaligayahan. Amen po ba? Sa 3 example kanina ng biblical example, yung pa lang po, ay busog na po tayo. Puno na po tayo. Amen po ba? So madali po tayong matukso. Amen. Pag disconnected tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So yun po. Yung una, mayroon pong dahilan, yung causes po. Yung po nangyari kay Solomon, nangyari sa Samaritan woman, at nangyari po sa prodigal son. At ano po ang ano po noon? Ano po ang konsekwensya? Mawawalan po tayo ng kaligayahan at kapayapaan. Amen. Walang contentment. Amen. Wala po tayo na, hindi po tayo kontento sa buhay. Sige pa rin tayo ng sige. Sige pa, padami pa ng dapadapi. Hukay pa. Amen. Wala po tayong pupuntahan, kundi babalik tayo sa Panginoon. At ang vulnerability to sin and temptation, madali tayong matukso, madali po tayong madala ng mundo, at madali tayong magkasala. At palatayo tayo ng palayo sa Kanya. At tumitigas na po ang ating mga puso dahil po nakakagawa po na po tayo ng kasalanan. Pero mayroon pong solusyon. Amen. Ito po yung cure. Mayroon po siyang solusyon. Cure your spiritual emptiness. Acknowledge your spiritual condition. Amen. Psalm 32 verse 5, Then I acknowledge my sin to you, and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgive the guilt of my sin. Ito po ay si Haring David. Sabi, humbly acknowledge our condition and acknowledge to God. Alam natin na si Haring David po ay nagkasala po siya. Maraming bisis po siyang nagkasala. Amen. David, nasa kasalanan siya, tumigas na ang kanyang puso, he needs to be corrected. Amen. Kaya tayo po, amen, kinokorek po tayo, amen, kinokorek po tayo ng Holy Spirit, kinokorek po tayo ng ating mga pastor, kinokorek po tayo ng ating mga magulang, amen po ba, pag tayo ay nagkakasala na, amen po ba. Even si David, bilang propita po, nirebuke po siya. Sabi po ng propita, you are the man. David humbled himself at inamin niyang nagkasala siya sa Panginoon. Amen?
Yun lang po ang gagawin natin pag tayo ay nagkasala. Humingi po tayo ng tawad agad sa Panginoon. Paulit-ulit po yun. Araw-araw nagkakasala tayo, amen po ba? So everyday we sin. Para hindi po tumigas yung puso natin, bumalik kaagad tayo sa Lord. Acknowledge lang po natin na nagkasala tayo. Katulad ni David. Wala pong exempted. Tayo pong lahat. Amen. Kami rin po nagkakasala. Pero alam namin na may conviction ng banal na Espiritu para tayo ay bumalik. Kaya ang sabi po, recovery is impossible without humility and prayer. Hindi po tayo makaka-recover pag hindi po tayo humingi uli ng habag. Amen. Humingi tayo ng tawad at manalangin uli. Bumalik sa Panginoon. Amen po ba? Yun po yung ating unang gagawin. Hihingi uli tayo ng tawad, magpapakumbaba. Amen? So, kailangan po natin ang mga bagay na to. Ito po ang ating gagawin. Kung gusto nating mapuno tayo, ito po yung cure. Ito po yung solusyon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Pangalawa po, repent and turn back to God. Amen. Magsisi daw po tayo ng kasalanan at bumalik sa Panginoon. Luke 15:18, I will sit out and go back to my Father and say to Him, Father, I have sinned against heaven and against you. Amen. Ito po yung ginawa ng prodigal son. Amen po ba? Pagkatapos niyang lumayo at ilustay lahat ng kayamanan ng kanyang ama, bumalik siya. Ganun po kagrabe ang grasya ng Diyos. Amen. Sabi, repentance is the key to restoring relationship. Hallelujah. Babalik lang po tayo sa Kanya. The prodigal son, bumalik siya, nagpakumbaba siya na sa kanyang ama. His relationship with his father was restored. Amen. Tayo man din po ngayong umaga, mga minamahal, kung tayo po ay may kasalanang ginagawa. Yun po kanina, katulad po ng Samaritan woman, na-expose po yun. Amen? Katulad po ng prodigal son, naubos din yon. Hallelujah. Amen. Katulad po ng ni Hari Solomon, hindi pa rin siya na maging masaya. Lahat sa kanya na. Pero yung magre-restore lang po, ang magbabalik lang po natin ay tayo po ay mag-repent. Magbalik loob. Amen po ba sa kanya? Amen. Tayo ay magbabalik loob lang sa kanya para po tayo po ay maibalik ang relasyon na naputol natin sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Magpapakumbaba, amen, babalik. Ito namang pangatlo, go back to spiritual discipline. Pahayag 2:5. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo ang mga dati mong gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Pagkat hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko ang kinalalagyan ng iyong ilawan. Amen. Nakakatakot po, di ba? Aalisin niya ang ating ilawan. Amen. Aalisin niya ang anointing, aalisin niya ang lahat. Pag hindi po natin, hindi po tayo bumalik sa Kanya. Amen? Mayroon pong disiplina ang Diyos. Sabi dito, spiritual discipline such as prayer, reading God's Word, worship, and fasting are essential for cultivating a vibrant spiritual life. Available po yung grace ng Panginoon. Ang grasya ng Panginoon ay nandyan palagi. Amen. Kaya kailangan po nating babalik sa Kanya kasi amazing yung grasya niya. Go back to your first love and deepen your intimate relationship with God and allow His presence to transform us. Babalik lang po tayo sa Kanya. Naalala niyo po ba nung kayo'y bagong born again? Mainit na mainit po tayo. Amen po ba? Gusto mo araw-araw ligo. Amen. Araw-araw nasa church. Hallelujah. Ang first love mo, dati may first love ka, pero pinalitan mo na ngayon. Si Jesus na yung first love mo. Amen. At maalab, araw-araw nagbabasa ka ng Bible. Hallelujah ba? Ngayon, binagawa po ba natin yon? Araw-araw nagpipray ka, araw-araw nasa donuts ka. Amen. Hallelujah. At every week, nagpa-fasting ka. Napaka-importante po ng mga bagay na to, na maintindihan natin na ang disiplinang ito, paulit-ulit lang po, Sunday after Sunday. Yun po yung sinishare ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Dahil hindi po tayo niligtas ng Panginoon para lang po ay yung kaligtasan natin ay mawala agad. Malayo tayo sa Lord. Kaya babalik ulit tayo, parang yung isang batang nag-aaral. Amen po ba?
pagkatapos ng elementary, ng high school, ng college, magma-master's degree. Tayo ba, master's degree na sa Bible? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Napaka-importante po yung disiplina. Amen. Go back to your first love. Yung ating pong unang pag-ibig ay si Jesus lamang. Amen. Kaya palagi pong nating iisipin na yung relationship po natin, palagi tayong connected kay God. Kasi pag tayo po ay na-disconnect, yun po ang nagpapalayo. Doon po tayo nagiging empty. Amen. Yun po tayo naghahanap. Naghahanap tayo sa mundo, naghahanap tayo sa relasyon, relationship after relationships. At naghahanap tayo at gusto natin na bumalik uli sa mga bagay na ginagawa natin nung hindi pa tayo Kristiyano. Amen? At pag tumigas na yung puso natin, mahirapan na tayong bumalik. Ang nangyayari, nagbabackslide doon. Kaya marami pong nagbabackslide. Sabi nga, it's not how you started the race. It is how you finish. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nagsimula kang tama, matapos kang tama. Amen. Kasi pag nagsimula po tayo ng mali at naitama po yun po ay ang pagbabago na masayang-masaya po tayo doon. Amen. Sabi number 4, embrace your true purpose and calling. Mga ngaral 12:13, sa kabila ng lahat ng ito. Isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Solomon went back to his purpose and calling. Amen? Nasabi ni Solomon, sa kabila ng lahat, isa lamang ang susundin niya, ang matakot. Matakot sa Diyos. Tayo po ba ay mga minamahal, may takot pa sa Diyos? Andyan pa, amen po ba? At sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito po ang ating katungkulan bilang isang tao, ang matakot sa Diyos. So bumalik po si Solomon. Kaya yun po ang panalangin natin sa ating bansa. Sa ating presidente, sa ating mga congressman, sa mga senator, lahat ng mumuno ng ating bansa. At ng ating mga magulang, mga tatay, mga nanay. Magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Yun po ang kulang ng tao. Ito po yung solusyon para maibalik tayo sa purpose ng Panginoon. Doon pa rin tayo sa kanyang greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, soul and strength. Love your neighbor as yourself. Bumalik tayo sa una nating pag-ibig. Yakapin natin. Yakapin natin muli ang ating calling at purpose na ating buhay. Kaya nawawala po yung purpose dahil tayo ay kulang na. Hallelujah. Kailangan mapuno ulit tayo. Sa umagang ito, yun po ang panalangin ko sa bawat isa. Go back to your purpose and calling. Bumalik po tayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi dito, hindi ka totoong magiging masaya. Hindi po tayo totoong magiging masaya pag disconnected po tayo, apart the purposes and calling of God. Kung tayo man po ngayon nakaupo dito at tinatakasan natin ang calling at nais ng Diyos sa iyo ay bumalik ka. Gusto ng Diyos bumalik ka sa purpose ang calling mo. Then and only then you will feel the genuine satisfaction in your life. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Nung tayo po ay hindi pa Kristiyano noon, masaya po ba tayo? Lalo na po yung hindi nakakilala sa Lord. Amen po ba? Kaya po yung mga tao po, grabe po yung pagsasaya sa mundo. Hindi po sila makontento. Amen po ba? Kasi unang-una po, nawala na po yung takot nila sa Diyos. Kaya nakakagawa po ang tao ng kasalanan. Hindi po nila sinusunod ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pero tayo bilang isang mga anak ng Diyos, tayo po ang gagawa nito. Hallelujah. Ang simbahan po ang kailangan. The church will rise and will be revived again and again by the help of the Holy Spirit. Kaya ito po yung susunod natin, seek the fresh infilling of the Holy Spirit. Sa Ephesians 5:18, huwag kayong maglalasing
sapagkat sisirain lamang niya ng iyong buhay. Salip ay dapat kayong mapuspos sa Espiritu. Hallelujah. Kaya the Holy Spirit is the source of spiritual power and renewal. Hallelujah, Jesus. Kailangan po tayo magpapuno sa banal na Espiritu. Ang dalangin ko po, sino po ang gustong mapuspos? Taas po ang kamay ng Holy Spirit ngayong umaga at mapuno ulit ng presensya ng Diyos. Kaya tayo ay babalik ulit tayo sa Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Kami ay babalik sa iyo. Hallelujah. Yun po ang ating panalangin araw-araw. Hindi po tayo matutulad ni Solomon at ng Samaritana. Hallelujah, Jesus. At ng prodigal son, tayo po ay babalik, gagawin po natin, isipin po natin na mayroon pong causes, may dahilan. Kailangan nating maunawaan, ito po yung pinaliwanag ko sa umagang ito. Na ang spiritual emptiness po ay hindi po ito magpupuno sa atin at tayo po ay magkakasala at may konsekwensya po ito. Hallelujah, Jesus. Mawawalan tayo ng kagalakan, mawawalan tayo ng kapayapaan, ng contentment, mawawalan po tayo at mapapabariwala po tayo, mapabalik po tayo sa mundo. Hallelujah, Jesus. Pero may solusyon. Alam po natin na ang solusyon ay bumalik lamang sa Panginoong Hesus. At magpapuno ulit tayo sa banal na Espiritu sa umagang ito. Kaya yun lang po ang ating napag-aralan sa umagang ito. At tayo po ay umawit, Kuya Ivan. Atin pong awitin ang manunumbalik. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Ito ay gawin nating panalangin, Jesus. Hallelujah. Katarabasya, katarabasya, katarabasya. Marami sa atin dito ay pagod na. Marami sa atin dito ay kulang na. Marami tayong hinahanap sa mundo na akala natin yun ang magpupuno sa atin. Pero salamat sa biyaya at grasya ng Panginoon. Narito tayo sa umagang ito para manumbalik sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Nanunumbalik sa iyong Pagkalinga. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. dinadalangin Ang iyong katuwid ka. Yes, Jesus. Nahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglinga. Yes, Jesus. Dinadalangin, hallelujah, Jesus, ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong kaluwaltiran. Niyayakap ang iyong kalooban. maghari Ka, maghari maghari ka, Panginoong Isus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Isus, maghari ka. nanunumbalik Jesus. sa iyong paglinga. Hallelujah, Jesus. Dinadalangin Ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Yes, Jesus. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoon
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon Jesus. Maghari ka. Hallelujah, Jesus. Maghari Hallelujah. ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, kami pong, ngayong umaga po, kami mga anak mo, Panginoon, ay nanunumbalik sa iyo, Panginoon. Nanunumbalik po kami para po patuloy kaming punuin mo, Panginoon. Kami po ay kulang, Panginoon. Salamat sa umagang ito, kami ay pinuno mo, Panginoon. Pinuno mo kami ng iyong presensya. Pinuno mo kami ng iyong banal na espiritu sa umagang ito, Panginoon. Ang iyong mga anak ay narito, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Lalo na ang aming spiritual emptiness, ikaw po ang magpupuno nito. Nothing will satisfy you, only you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, mayroon pong mga tao pong nakapanood sa live stream namin, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. At manalangin po tayo ng ganito, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Naamin ko po na ako'y nagkasala. At sa umagang ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas at hari ng aking buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat na natagpuan kita at ngayon magkakaroon na ng purpose ang aking buhay. At ang aking buhay ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit, Panginoon. Kaya Panginoon, maraming salamat sa anak mo na tumanggap sa umagang ito, Panginoon, bilang ikaw ang Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa mga mahal kong kapatid, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy po na punuin mo sila, Panginoon. Na ikaw po ang maghari sa aming mga puso araw-araw. Sa aming puso, sa aming isip, Panginoon. Wala po kami magagawa pag hiwalay kami sa iyo. At ikaw lang po ang magsasatisfy lahat ng mga bagay sa mundo. Hindi po ito makakapag-satisfy sa amin. Kaya lalabas po kami sa linggong ito na puno. Hallelujah. At ipapaalala mo sa amin pag kami ay kulang na. Babalik kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Magpapapuno kami ng Santong Espiritu para patuloy naming malakaran ang purpose at calling namin sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Panginoon, katulad ni Solomon, katulad ng babaeng Samaritana, at katulad ng prodigal son, bumalik sila sa iyo para maging patutuo. Tulungan mo rin kami maging patutuo, Panginoon. Patutuo sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, Panginoon, sa aming community, sa aming bansa, Panginoon. Lord, ang kulang namin, ikaw lang ang magpupuno. Hallelujah, Jesus. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa buhay mong salita. Lalabos po kaming punong-puno sa umagang ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. The Lord bless you, the Lord keep you. And the Lord make His face shine upon you. And the peace of God be upon each and every one of us this week. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen.